Ano ba yan? Bibit-bitin mo na nga lang yan. Hindi mo pa magawa ng maayos. Tingnan mo, nadumihan na yung mga pinamili ko. Alam mo bang mas mahal pa yun sa'yo? Simpleng bagay lang, hindi mo pa magawa ng tama. Papapalitan mo ba yung mga yan, ha? Ano ba, Linda? Simpleng utos ko lang. Hindi mo pa magawa ng maayos. Gusto mo talaga na high blood ako, no? Galit na sigaw ni Maribel sa katulong niya at hinampas ito ng jar. Malitas siya ang naitimpla nitong juice. Ang utos niya kasi ay buko juice. Pero mango juice ang dinala nito. Sorry ma'am, gagawa na lang po ulit ako. Paghingi ng pasensya ng katulong. Huwag na. Mag-impake ka na dahil tanggal ka na sa trabaho. Lumayas ka na sa harapan ko. Galit na sigaw ni Maribel. Napaluhod naman ang katulong. Ma'am, parang awa niyo na ma'am. Huwag niyo na po akong tanggalin sa trabaho ko. Kailangan ko po yung trabaho ma'am. Parang awa niyo na po. Lumuluhang saad ng katulong at kumapit pa sa binti ni Maribel. Sinipa naman siya nito. Lumayas ka sa harap ko. Hindi ko kailangan ng tanga katulong na katulad mo. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Sige naman na po, ma'am. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Pagmamakaawa ng katulong. At napuno na si Maribel. Kumuha siya ng pera sa wallet niya at isinampali yon sa katulong. Ayan, isaksak mo sa baga mo yung pera na yan. Pero umalis ka na sa harapan ko. Guard! Palabasin mo nga pesting to. Galit na utos ni Maribel. Dumating naman ang mga guard at binampot ang umiiyak na katulong. Napaupo na lamang si Maribel sa sofa at napasinsilong. Wisit na babaeng yun. Ginagalit talaga ako. Wisit! Galit na saad ni Maribel. Manang Imelda, igawa mo nga ako ng merienda. Utos ni Maribel sa isa pang katulong. Opo, ma'am. Kinuha na lang ni Maribel ang cellphone niya at tinibang ang sarili doon. Mayaman ang pamilya ni Maribel. Ipinanganak siya sa mayamang pamilya, kaya't lahat ng gusto niya, simula pagkabata ay nakukuha niya. Isang kumpas lang ng kamay niya, ay nagagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Lumaki siyang spoiled at matapobre. Mababa ang tingin niya sa mga taong hindi kasing yaman niya. Parang langaw lamang ang tingin niya sa mga ito. Mabait lang siya sa mga taong mapera katulad niya. Masama ang ugali ni Maribel. Parang hayop ang trato niya sa mga katulong nila at sa mga trabahador ng pamilya nila. Sa kaunting pagkakamali lamang ng mga ito, ay tinatanggalan niya na ito ng trabaho. Wala man lang siyang awa sa mga ito. Mainis lang siya ng kaunti, ay sinasaktan niya rin agad ang mga ito. Kahit kailan, ay hindi tao ang tingin niya sa mga taong hindi kasing yaman niya. Mababa ang tingin niya sa mga ito na dapat sumunod sa lahat ng kanyang mga gusto. Manang Imelda, bakit napakatagal ng inuutos ko? Bilisan niyo naman at nagugutom na ako. Pasensya naman, inahanda ko na po. Napairap na lang si Maribel. Maya-maya pa ay dumating na ang meriendang iniutos niya. Nilapag na ito sa lamesa. Kumuha naman si Maribel ng kubyertos at kinain na ang ginawang merienda ng matanda. Nang makagat niya ito, ay idinura niya ito sa matanda. Bakit ganito? Ang init! Bakit di mo muna pinalamig bago mo binigay sa akin? Buwisit talaga. Gusto niyo talagang ginagalit ako, mga peste kayo. Pasensya na po, ma'am. Nainisa naman si Maribel. Itinapon niya ang pinggan sa sahig, dahilan para mabasag ito. Linisin mo yan. Gusto mo, kainin mo yung pagkain na yan para hindi sayang. Agad namang nilinis ng matanda ang mga kalat ni Maribel. Mga buwisit kayo! Makaalis na nga lang. Sigaw ni Maribel
at lumabas ng mansyon nila. Sumakay siya ng kotse at nag-drive palabas ng gate. Paglabas niya, ay napahinto siya dahil may marungis na pulubi sa tapat ng gate. Nairita na naman siya dahil sa tingin niya ay dinudumihan ito ang bakuran nila. Kadiri naman talaga tong mga pulubi na to. Dito pa talaga magkakalat. Iritadong saad ni Maribel. Kaya't sinigawan niya ito. Hoy, ikaw, umalis ka dito. Kadiri ka, alis! Hindi naman ito umalis at naghalukay pa sa basurahan. Nainis na naman si Maribel dito at binato ito ng plastic bottle. Sinabing alis eh. Umalis ka dito. Ang dumi-dumi mo, kadiri ka, alis! Sigaw ni Maribel. Natakot naman ang pulubi at umalis na lang. Umirap si Maribel at nag-drive na paalis. Kinabukasan ay naimbitahan si Maribel sa isang engranding party. Agad naman niyang tinanggap ang imbitasyon dahil mula iyon sa isa sa mga kilalang tao sa kanilang lugar. Sigurado siya na makakasaluma niya ang mga kapwa niyang mayayaman kaya't dapat ay maayos at maganda siya para magustuhan siya ng mga tao doon. Magandang oportunidad din kasi iyon para makahanap siya ng mayaman na maaaring maging nobyo niya. Magandang oportunidad din iyon para mapaganda ang pangalan ng pamilya niya at ang image niya sa mga tao. Kaya't pinaghandaan niyang mabuti ang party na iyon. Bumili na siya ng gown na galing sa isang luxury brand. Mga kumikinang na alahas na diamond ang pendant. At kumuha pa siya ng mga makeup artist para ayusin siya. Manang Imelda, bilisan mo naman kumilos. Hindi pa ako tapos mag-shopping. Marami pa tayong bibilin. Iritadong utos ni Maribel sa katulong. Sandali lang po, ma'am. Ang bigat na po kasi ng mga dala ko. Ang dami niyo na pong pinamili. Nainis naman si Maribel sa sinabi nito. Wala akong pake. Trabaho mo yan. Kaya gawin mo ng maayos. Bilisan mo. Marami pa akong bibilin. Puro ka reklamo dyan. Sigaw ni Maribel dito. Wala namang nagawa ang matanda, kundi sundin ito. Ayaw niya kasi magalit ang amo niya dahil tiyak na tatanggalan siya nito ng trabaho sa oras na magalit ito. Kaya't hanggat maaari ay hindi niya ito ginagalit. Pumasok sila sa isang luxury brand na shop at doon ay namili ng mga designer bag si Maribel na nagkakahalaga ng malaki. Wala siyang pakialam sa halaga. Basta ang naiisip niya lang ay ma-impress ang mga tao sa a-attendan niyang party. Pagkatapos mamili, ay ipinabitbit niya ang mga ito sa katulong niya na napakarami ng dala. Wala siyang pakialam kung bigat na nga ito. Ang mahalaga ay ingatan nito ang mga pinamili niya. Habang naglalakad sila, ay hindi na makalakad ng maayos ang katulong dahil sa dami ng dala nito at mabigat na rin para sa kanya ang kanyang mga bitbit. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig at nahulog ang mga pinamili ni Maribel. Agad namang nagalit si Maribel sa matanda. Ano ba yan? Bibit-bitin mo na nga lang yan. Hindi mo pa magawa ng maayos. Tingnan mo. Nadumihan na yung mga pinamili ko. Alam mo bang mas mahal pa yun sa'yo? Simpleng bagay lang. Hindi mo pa magawa ng tama. Papapalitan mo ba yung mga yan, ha? Galit na sigaw ni Maribel dito. Pasensya na po, ma'am. Ang bigat na po kasi ng mga dala ko. Aayusin ko na po. Pasensya na po talaga, ma'am. Kinuha naman ni Maribel ang isang shopping bag na may laman at inihampas iyon sa katulong. Sumasagot-sagot ka pang hampas lupa. Mapapalitan mo ba yung mga pinamili ko? Kahit buhay mo pa ang kapalit, hindi mo babayaran ng mga pinamili ko. Dahil isa kang hampas lupa. Galit na galit, sigaw ni Maribel at pinaghampas pa ang katulong. Wala namang nagawa ang katulong kung hindi tanggapin ang bawat hampas sa kanya ng kanyang amo. Hindi alam ni Maribel ay pinagtitingnan na siya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang ilan ay binibidyohan pa ang pananakit na ginagawa niya sa katulong hanggang sa napansin niya na ang mga tingin ng mga tao.
at lalo siyang nagalit. Anong tinitingin-tingin niyo dyan, mga hampas lupa kayo? Mind your own business, sigaw ni Maribel sa mga ito. Tumingin siya sa kanyang katulong. Kumilos ka na dyan at bitbitin mo yung mga pinamili ko. Bilisan mo, kung hindi, matatanggalan ka ng trabaho. Pagbabanta ni Maribel dito. Agad namang kumilos ang matanda at pinulot ang mga nahulog na gamit. Mamahalin ang mga ito at alam niya na kahit buong buhay niya ang kapalit, ay hindi niya mapapalitan ng mga ito. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para saktan siya ng amo at ratuhin na parang hayop. Tao din siya na nagkakamali at napapagod. Hindi siya isang robot. May nararamdaman din siya. Pero wala siyang magagawa dahil kailangan niya ang trabaho nang may maipakain sa kanyang pamilya. Kahit gusto niyang magreklamo sa amo niya, ay hindi niya magagawa dahil isa lang siyang hamak na katulong. Araw na ng party at naghahanda na si Maribel. Marami siyang hinar na tao para maayos at maganda siya sa party. Ayusin niyo yung pag-makeup sa akin. Gusto ko, ako ang pinakamaganda sa party. Utos ni Maribel sa mga makeup artist na kinuha niya. Maraming kumikilos para kay Maribel. May nagmamanicure sa kamay at pati pedicure din. May nagmi-makeup. May nag-aayos ng buhok niya. Habang siya ay nakaupo lang sa silya at hinahayaan ng mga hinar niya na gumawa ng lahat. Ilang oras din bago natapos ang pag-aayos sa kanya. Tininan niya ang sarili sa salamin. Nasiyahan naman siya dahil napakaganda niya. Napakaganda niya nga, ngunit bulok naman ang kanyang ugali. Sumakay na siya sa kotse at nag-drive papunta sa venue. Pagdating niya doon, ay talaga namang napaka-engrande ng party. Elegante ang mga bisita. Magaganda at bongga ang mga dekorasyon. Maraming mga bisita at halatang mayayaman ang mga ito. Natuwa naman si Maribel dahil kapwa niya mayayaman ang mga tao dito. Inayos niya ang sarili at nagpaganda. Kailangan niyang maging maganda para ma-impress ang mga bisita sa party. Muli niyang inisip ang kanyang pagkakataon na makahanap ng mayaman na nobyo at para mapaganda ang pangalan niya. Maya-maya pa ay pumasok na siya sa loob at binati ang mga bisita. Mabait siya sa mga ito at kinakausap niya ito ng maayos, hindi tulad ng pagtrato niya sa mga katulong niya na parang hayop lamang. Nakisalamuha siya sa mga bisita at pinaganda at pinabango ang pangalan niya, maging ang kanyang pamilya. You're so beautiful tonight, Miss Maribel. Papuri sa kanya ng isang lalaki. Ninitian naman ito ni Maribel. Oh, thank you. You look great too. Sagot niya dito. Napangiti naman ito. Nag-usap pa sila nito, pero hindi ito tipo ni Maribel. Kaya tinapos na niya ang pakikipag-usap dito. Marami pang lumalapit sa kanya ng mga lalaki, pero nginingitian lang ito dahil hindi niya tipo ang mga ito. Kung hindi lang mayayaman ito, ay ipagtatabuyan na niya ito at sisigawan na umalis sa harap niya. Hanggang may isa siyang natipuhan na lalaki. Ngumiti siya at maglakad palapit dito. Ngunit habang papalapit siya dito, ay may isang waitress na nakabangga sa kanya at natapunan ang designer gown niya ng wine. Napuno naman si Maribel at hindi niya napigilan ang sarili at sinampal ng malakas ang waitress na nakatapon sa kanyang wine. Ano ba naman yan? Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang? Alam mo ba kung gaano kamahal yung gown ko? Sino ba naman yung nag-hire sa'yo ang tanga-tanga mo? Alam mo bang kahit buhay mo, hindi mo kayang ipalit para mabayaran mo tong gown ko dahil hampas lupa ka lang. Bakit ka ba nandito? Langaw ka lang. Galit na sigaw niya dito. Napayo ko naman ang waitress. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Sorry po talaga, ma'am. Paghingi ng tawad ng waitress. Anong hindi mo sinasadya? Ang sabihin mo, boba, inutil.
sigaw ni Maribel at sinabunutan pa ito. Nakatingin ang lahat ng bisita sa kanya at pinag-uusapan na siya. Inawat naman siya ng mga staff. "Ma'am, tama na po ma'am. Wala po tayong karapatang saktan siya." Pag-awat ng isang staff. Tumaas naman ang kilay ni Maribel. "At bakit? Sino ka para may alam dito? Kayo, mga hampas lupa kayo. Kaya ko kayong durugin. Mga langaw lang kayo. Ikaw, alam mo ba pwede kitang tanggalan ng trabaho? Ha? Ikaw tatanga-tanga ka." Galit na sigaw ni Maribel at binuro pa ito. "Hindi niyo magagawa yun, ma'am." Saad ng staff. "At bakit naman, ha?" Galit na tanong ni Maribel. "Because I'm Micaela Tadashi." Sagot ng waitress. Napakunot naman ang noo ni Maribel. "Ano bang sinasabi mo? Nag-iilusyon ka ba? Paano ikaw yung isa sa pinakamayamang tao, hamak na waitress ka lang? At hindi mo siya kamukha. Nababaliw ka na siguro." Saad ni Maribel. Nagulat naman ang lahat nang magtanggal ito ng disguise sa kanilang harapan. Nagbalat kayo lamang pala ito bilang isang waitress. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. "Miss Maribel, I can't believe na totoo yung mga rumors na kumakalat tungkol sa'yo. Masama pala talaga ang ugali mo." Nanlumo naman si Maribel dahil alam niyang sirang-sira ang kanyang imahe at ang kanilang pangalan. "No, it's not what you think. I'm sorry, okay? Nadala lang ako ng emosyon ko. I'm so sorry." "No, it's too late, Maribel. Hindi makatao ang ugali mo. Mababa ang tingin mo sa mga taong hindi mo kapantay. Mabait ka lang kapag mapera ang isang tao. I hope you will learn your lesson." Saad nito at tinalikuran na siya. No, I'm so sorry, I'm sorry. Please, it's not what you think." Pagpupumilit pa ni Maribel, pero hindi na siya pinansin nito. Nanlumo na lamang si Maribel. Napatingin siya sa mga bisita at pakiramdam niya'y nanghuhusga ang mga tingin nila sa kanya. Hindi na kinaya ni Maribel ang hiya, kaya't nanakbo na lang siya paalis. Hindi nagtagal ay naging controversial ang nangyari sa party. Halos lahat ng tao ay pinag-uusapan siya kung gaano kasama ang ugali niya. Dahil sa nangyari, ay nasira ang pangalan ng pamilya niya at isa-isang nag-back out ang mga business partners ng kanilang kumpanya. Ngayon, ay unti-unti na silang naghihirap. Hanggang sa tuluyan ng na-bankrupt ang pamilya nila at kinuha na ng bangko ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Ngayon, ay sa lansangan na lang siya natutulog. Naluha na lamang si Maribel dahil naging mahirap na siya at pinandidirihan na siya ng mga tao. Siguro, iyon ang naging karma niya.